Gusto lamang niyang magpaalam sa kanyang ama, ngunit may ibang plano ang mayamang pamilya Sanchez. Ang mga nangyari pagkatapos ay magbabago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-subscribe at magkomento kung saan ka nanonood. Madilim pa ang kalangitan sa umaga nang tahimik na nakatayo si Anita sa kusina ng mansyon ng mga Sanchez, maingat na itinatali ang kanyang apron. Sa itaas niya, ang ingranding chandelier ay nagbigay ng malambot at sirangkinang sa mahinang ilaw, nagkalat ng mga refleksyon sa makinis na marmol na mga countertop. Kumikilos si Anita ng pamilyar na parang automatiko, abot kamay ang French press, ang kettle at ang mga marurupok na tasang porselana na inayos niya noong nakaraang gabi. Amoy lemon oil at almirol ang hangin sa kusina, residwo ng kanyang masusing paglilinis tuwing gabi matapos matulog ang lahat. Hindi niya kailangan ng orasan. Alam ng kanyang katawan ang ritmo ng mansyon, ang walang katapusang mga utos, mabibigat na katahimikan at mahigpit, di nabibigkas na mga alituntunin. Sa loob ng 12 taon, bumabangon si Anita bago sumikat ang araw upang ihanda ang almusal para sa isang pamilyang halos hindi kinikilala ang kanyang pag-iral. Hindi nila ginagamit ang kanyang pangalan. Para sa kanila, siya ay simpleng katulong, ang tulong. Paminsan-minsan, dear kung sila'y magalang, pero madalas girl, lalo na kung hindi. Noong mas bata pa siya, umasa si Anita na balang araw, makakatanggap siya ng mabuting salita o simpleng pasasalamat. Ngunit ngayong nasa 40 taong gulang na siya at masakit na ang mga kasukasuan sa bawat pag-scrub sa walang katapusang marmol ng mga Sanchez, hindi na siya nangangarap ng ganoong kaliit na kabutihan. Tinuruan niyang maging invisible ang sarili, magtrabaho ng hindi napapansin. Habang natatapos ang pag-brew ng kape at umiinit ang mga scone, unti-unting sumilip ang unang kulay rosas na liwanag sa malalaking bintana. Nananatiling malamig ang karangyaan ng estate ng Sanchez, 3 palapag na yari sa bato at salamin na di umano'y inangkat pa mula sa Europa ayon sa pagmamalaki ng mga bisita. May mga painting ng mapuputlang ninuno na walang ngiti sa mga dingding at makakapal na alpombra na nagpapahina ng bawat yabag. Para bang pati tunog ay kailangang magpakabait dito. Tahimik na kumilos si Anita, inaayos ang mga unan, inaayos ang mga frame ng larawan at inihahanda ang bahay bago magising ang pamilya. Si Ging Sanchez, ang unang bumaba mula sa ingranding hagdanan, suot ang dumadaloy na robe na sutla. Isa siyang matikas na babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 60. Laging perpektong ayos, ang platinum niyang buhok ay tila hindi nagagalaw ng panahon. Mahigpit ang kanyang ngiti, matalim ang kanyang mga labi. Tiningnan niya si Anita ng isang iglap bago naupo. Mainit, hindi mainit na mainit, utos niya habang ininspeksyon ng kanyang kape na parang ito'y maaaring magkanulo sa kanya. Opo ma'am, mahina ang sagot ni Anita, maingat na ibinuhos ang tamang dami ng kape bago muling umurong sa anino para bang bahagi na ng dekorasyon. Di nagtagal, dumating sina Belinda at Ashley, ang 2 anak. Kapwa sila kamukha ng kanilang ina, suot ang mamahaling loungewear at abala sa kanilang makintab na cellphone. Puno ng matamis ngunit mabigat na halakhak ang silid. Ma'am, nakita mo ba suot ni Darla sa club kagabi? Sobrang nakakahiya, tawa ni Belinda habang nagtatype sa kanyang telepono. Humagik-gik si Ashley. Parang suot ng katulong. Hindi man lang nila nilingon si Anita habang lumulutang ang insulto sa hangin. Ramdam niya iyon parang isang maliit na tinik sa balat pero hindi siya nagpakita ng reaksyon.
Sa paglipas ng mga taon, natutunan ni Anita kung paano tanggapin ang mga ganitong maliliit na sakit. Itinutupi niya ito kasama ng mga labahan, sinasama sa alikabok sa bawat pagwalis. Tahimik siyang nakatayo habang pinapakinggan ang usapan tungkol sa bakasyon, pamimili at politika, mga usapang hindi niya kayang pasukin. Paminsan-minsan, itataas ni Ging Sanchez ang kamay at mag-snap ng daliri, hindi tumitingin kay Anita. Dagdagan mo ng jam o sunog ang toast. May gusot sa mantel. Mabilis at tahimik na aayusin yon ni Anita. Walang usapan, walang tinginan, tahimik na pagsunod. Iyan ang batas sa bahay ng Sanchez. Pagkatapos ng almusal, dinala niya ang mga pinggan sa kusina at sinimulan ang paghuhugas ng kamay. Darating pa lamang ang chef makalipas ang 1 oras. Habang naghuhugas, napapadalang ang kanyang isip sa mga lugar na halos hindi na niya maalala, ang hardin sa labas, ang malawak na kalangitan na bihira na niyang masulyapan. Ang buong araw ay dumaan sa nakatakdang schedule, pagpupulish ng mga silver, pagva-vacuum ng makakapal na alpombra, pag-aayos ng mga unan sa mga guest room. Walang sandali para magpahinga, walang oras para huminga. Dapat handa na ang tanghalian bago ang tennis lesson ng mga anak. Kailangang maayos ang mga linen, inayos ang pantry at i-double check ang schedule ng linggo kasama ang house manager. Lahat ng trabaho ay sukat, tinitingnan at iniaatas ng walang awa. Pagsapit ng gabi, namamaga na ang kanyang mga binti sa pagod. Bit-bit niya ang mabigat na tray ng mga cocktail sa sala kung saan nakaupo si G. Sanchez habang nagbabasa ng financial section ng dyaryo, nakataas ang isang paa. Isang matangkad na lalaki na may manipis ng buhok at malumanay na boses na parang rehearsed, bahagya lang siyang tumango kay Anita nang hindi man lang tumitingin. "Ilagay mo riyan," sabi niya. Sumunod si Anita, pinipigilang manginig ang mga braso sa bigat ng tray. Mahigit 1 dekada na siyang naglilingkod dito at gayon paman nanatili siyang di nakikita. Laging pormal ang hapunan kahit walang bisita. Ang napakahabang hapagkainan ay nagliliwanag sa mga kristal at pinong porselana. Tahimik na inihahain ni Anita ang bawat putahe, maingat na hindi makalikha ng ingay kahit sa kanyang mga yabag. Mabilis siyang naglilinis ng mga plato, nagre-refill ng mga baso, tumutugon kaagad sa bawat senyas. Isang beses, lumingon si Belinda kay Ashley at humalakhak. "Hindi ko talaga maintindihan kung paano kinaya ng isang tao ang ganitong trabaho habang buhay. Ang miserable siguro." Nagkibit balikat si Ashley nang walang pakialam. "Well, ang mga taong katulad niya ay parang walang totoong buhay, hindi ba? Parang bahagi lang sila ng kasangkapan." Muli silang nagtawanan, magaan at malupit. Samantala, patuloy si Anita sa pag-aayos ng mga pinggan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nanatiling kalmado at walang ekspresyon ang kanyang mukha. Napag-aralan na niyang maging invisible. Suot ito na parang pangalawang balat. Ang pagpapakita ng sakit ay magdudulot lamang ng mas mabilis na pagwawalang bahala ng iba. Ang pagpapakita ng lakas ay magbubunga lamang ng galit. Walang ligtas na paraan upang umiral sa kanilang mundo. Nang gabing iyon, nakaupo si Anita sa gilid ng kanyang makitid na kama, sa kanyang maliit na silid sa pakpak ng mga katulong. Ang kwarto ay halos kasing lapad lamang ng kama. May isang yayanig-yaring mesita at isang maliit na bintana na parang kasing laki lang ng kahon ng sapatos. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang sapatos, napapangiwi habang sumasayad sa sahig ang kanyang namamagang mga paa. Sumisigaw ng sakit ang kanyang likod, ngunit pilit niya itong nilabanan. Inilabas niya mula sa ilalim ng kama ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito, maingat na iningatan sa kabila ng mga kupas na gilid, ay isang lumang litrato.
Makikita sa larawan ang isang lalaking may suot na sira-sirang sombrero, itinataas ang isang batang babae sa hangin habang sila ay nagtatawanan ng buong tuwa at inosente ang kanyang ama. Mahigit 2 taon na mula nang huli niya itong makita. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang huli nilang pag-uusap. Nagtanong ito kung kailan siya uuwi. Nangako siya na malapit na. Sinabi niyang abala pa siya sa trabaho, na kaunting panahon pa ang kailangan niya. Ngunit patuloy na dumaan ang oras at ang araw ng kanyang pag-uwi ay hindi kailanman dumating. Habang nakahiga sa kama, nakatitig sa basag na kisame, pinakinggan ni Anita ang katahimikan na bumabalot sa buong bahay. Mula sa malayo, dinig niya ang kalansing ng mga baso at ang mababaw na halakhak ng mga Sanchez. Mga tunog ng isang buhay na hindi kailanman nag-alala kung siya ba'y pagod, malungkot o nasasaktan. Hindi nila ito iniisip dahil para sa kanila, si Anita ay hindi tunay na naroroon. Isa lamang siyang anino, laging nandiyan ngunit hindi kailanman pinapansin. Mabagal dumating ang antok, at habang siya'y unti-unting nahuhulog sa mga magulong panaginip, narinig niya ang tinig ng kanyang ama sa kanyang puso. Mas mahalaga ka kaysa sa kailanman nilang aaminin. Huwag mong hayaang paliitin kanila. May panahon noon na buong-buo niyang pinaniwalaan ang mga salitang iyon. Noon, kinabukasan, nagsimula ang umaga gaya ng dati. Kadiliman, katahimikan, ang amoy ng kumukulong kape at mga plantsadong tablecloth. Isinuot ni Anita ang kanyang nakasanayang ngiti na hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Ngunit ang pagbabago ay malapit na, mas malapit kaysa sa iniisip ng sinuman, at malapit ng matuklasan ng mga Sanchez na kahit ang mga anino ay may tinig. Nagsimula ang araw tulad ng dati. Nakatayo si Anita sa kanyang maliit na silid, inaayos ang matigas na kwelyo ng kanyang uniforme. Kumilos ang kanyang mga kamay ng matatag, kahit ang pagod ay bumabalot sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Pumasok ang malamlam na liwanag sa maliit na bintana habang unti-unting nagigising ang buong estate, ang hardinero sa damuhan, ang mahinang ugong ng sasakyan ng chef, at ang mahinang yabag ng mga paang gumagalaw sa itaas. Naging napaka-mechanical ng kanyang buhay na ang mga oras ay nagsanib-sanib na lamang, paulit-ulit walang pagbabago. Walang inaasahang pangyayari sa loob ng estate ng mga Sanchez, puro trabaho, puro tungkulin. Katapos niyang ayusin ang hapagkainan, maingat na tiniklop ang mga monogram napkin sa hugis swan at inilagay ang mga kagamitang pilak sa tamang ayos. Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang tagiliran. Ang kanyang telepono, nakabaon sa bulsa ng kanyang apron, ay tahimik na nag-vibrate. Halos hindi niya ito pinansin, wala namang tumatawag sa kanya, ngunit may kung anong kaba ang gumapang sa kanya. Mabilis niyang hinugot ang telepono at nagtungo sa pantry upang makalayo sa paningin ng iba. Isang mensahe mula kay Carmen, ang kanyang kapatid, ang una sa maraming linggo. May hilaw at walang bantas, tumawag ka ngayon si Papa. Nanigas ang kanyang puso, isang malamig at hungkag na takot ang kumalat sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinindot ang call button. Isang ring, 2. Saka sumagot si Carmen, mahina ang tinig na halos hindi marinig. Wala na siya. Sa una, hindi niya maunawaan ang mga salita, parang mga ulap na walang laman, at saka bumagsak ang realidad. Hindi, hingal ni Anita, ngunit humahagulhol na si Carmen. Kagabi, bulong ni Carmen. Puso niya. Bumagsak siya sa hardin, mabilis. Wala na siya bago ko pa siya marating.
Isang ungol ang lumabas mula kay Anita, mababa, hilaw, hindi mapigilan. Bumigay ang kanyang mga tuhod, napasandal siya sa pader ng pantry, pilit humahanap ng matibay na masasandalan ang kanyang ama. Ang lalaking nagtaguyod sa kanya sa bawat bagyo ng kabataan na tumakbo ng nakapaa sa tabi niya habang siya'y natutong magbisikleta. Ang lalaking nag-ipon ng bawat barya sa isang garapon upang bigyan siya ng mas magandang kinabukasan. Ang lalaking naniwala na kaya niyang lampasan ang buhay na kinasadlakan niya. Wala na. Patuloy pa ring nagsasalita si Carmen sa kabilang linya, tinig na puno ng luha, ngunit hindi na maintindihan ni Anita ang mga salita. Nabitawan niya ang tawag ng hindi namamalayan. Nakalaylay ang telepono sa kanyang kamay. Sa paligid niya walang nagbago, amoy pa rin ng lemon oil at malamig na bakal ang pantry. Naroon pa rin ang mga Sanchez sa itaas, nagsusuot ng alahas, umiinom ng kape. Pero sa loob ni Anita, lahat ay gumuho. Nang sa wakas ay gumalaw si Anita, mabagal at maingat ang bawat kilos niya, na para bang anumang biglang galaw ay magpapadurog sa kanya. Bumalik siya sa kanyang mga gawain, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil hindi alam ng kanyang katawan ang ibang paraan. Inihain niya ang kape ni Ginang Sanchez, matatag ang kanyang mga kamay kahit na ang kanyang puso ay naglalagablab sa dalamhati. Walang tigil sa kwentuhan ang mga anak na babae tungkol sa kanilang mga plano sa katapusan ng linggo, tuwang-tuwa sa mga bagong sapatos na kanilang in-order. Wala ni isa ang nakapansin ng pagbabago kay Anita. Walang nakakita sa pamumula ng kanyang mga mata, sa pagkakapirmi ng kanyang mga labi upang hindi sumabog ang pag-iyak. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, hindi na niya kayang magpanggap pa. Lumihis siya patungo sa lihim na hagdanan ng mga katulong at nagtungo sa silanganing pakpak, kung saan karaniwang nananatili si Ginang Sanchez tuwing umaga. Bukas ang pinto ng silid-pahingahan. Dumaloy ang malamlam na sikat ng araw sa manipis na kurtina, nagpapakinang sa malinis na sahig na parang salamin. Sa harap ng tokador, maingat na naglalagay ng lipstick si Ginang Sanchez. May matalas at eksaktong mga galaw. Nakasuot siya ng pulbos asul na balabal, maayos at elegante. Kalma ang kanyang muka, walang bakas ng pag-aalala. Huminto si Anita sa may pintuan, huminga ng malalim upang tipunin ang kanyang lakas bago mahinahong lumapit. "Ma'am," sabi niya, nanginginig na agad ang boses. Hindi lumingon si Ginang Sanchez. "Ano yon?" Mahirap lunukin ni Anita ang sakit sa kanyang lalamunan. "Kakatanggap ko lang po ng tawag. Pumanaw na po kagabi ang aking ama. Nais ko pong humingi ng ilang araw para makadalo sa libing." Bahagyang natigilan ang mga galaw ni Ginang Sanchez, halos hindi mapansin. Pagkatapos ay nagsalita siya, kalmado pa rin ang tinig. "Alam mong may benefit gala tayo ngayong weekend. Kailangang perpekto ang bahay, hindi tayo pwedeng mahuli." Napakurap si Anita, gulat sa malamig na tugon. "Opo ma'am, pero 4 na araw lang po. Babalik po ako bago ang event." Sa wakas, humarap si Ginang Sanchez sa kanya. Malamig ang titig, hindi mabasa ang ekspresyon. "Ikinasasama ko ang iyong pagkawala," ani niya, halos walang emosyon, "pero hindi ito ang tamang panahon. Kakayanin namin kung aalis ka, ngunit magiging mahirap. Kung ipipilit mong umalis, kailangan mong talikuran ang iyong bonus." Parang humampas ng nagyayelong hangin ang mga salita kay Anita. "Ma'am, ako po, ama ko po," basag niyang sabi. Hindi nagbago ang tono ni Ginang Sanchez. "Naiintindihan ko, Anita, pero kailangan mong maintindihan na profesional ang lugar na ito. Lahat tayo ay may obligasyon." Bago pa makasagot si Anita, dumating si Gino Sanchez, inaayos ang kanyang mga cufflink, mukhang bahagyang nagtataka. "May problema ba?" tanong niya. "Gusto niyang umalis," tugon ni Ginang Sanchez. Pumanaw ang kanyang ama. Bahagyang kumunot ang noo ni Ginoo Sanchez habang pinoproseso ang balita. "Masamang timing, mahalagang malaga ang gala."
Maari nating alukin siya ng dobleng bonus kung mananatili siya. Kailangan natin siya. Bumuka ang bibig ni Anita upang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Napakuyom na lamang siya ng kamao, baon ang mga kuko sa palad. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang ama, ang banayad nitong ngiti, ang mga hapon na magkasama silang naglalaro, ang mga pangarap nito para sa kanya. Pilit niyang nilulo ng pag-iyak. "Please," bulong niya, "ilang araw lang po." Matiwasay at halos mahinahon ang sagot ni Ginoo Sanchez. "Alam mong mahalaga ang weekend na ito, Anita. Sigurado akong maiintindihan ka ng iyong pamilya." Nakatayo lang si Anita doon, parang nabingi sa kanilang kawalang pakialam. Hindi sila galit, hindi sila malupit, wala lang silang pakialam. At iyon ang mas masakit. Para sa kanila, ang kanyang sakit ay isang abala lamang na kailangang pamahalaan. "Iisipin ko po," bulong ni Anita, mabilis na tumalikod bago siya tuluyang bumigay. Pagkarating sa kanyang silid, bumagsak siya sa kama, tahimik na umiyak. Ang mga luhay sumisipsip sa apron na nakatali pa rin sa kanyang baywang. Hinakap niya ang litrato ng kanyang ama sa kanyang dibdib, ramdam ang bigat ng isang sakit na kumakain sa kanya mula sa loob. Maraming beses na siyang tinamaan ng malamig na kalupitan, ngunit ngayon ibang klasing sugat ito. Gabi nang yon, nagpatuloy si Anita sa pagtatrabaho. Nagsilbi siya ng hapunan, naglinis ng mga kubyertos, nagtupi ng mga kumot. Ginagawa ang lahat na parang isang kaluluwang pagala. Walang kumausap sa kanya, walang nagbanggit ng kanyang pagdadalamhati. Sa likod ng mga nakasarang pintuan, nagtatawanan at nag-iinuman ang mga Sanchez, walang pakialam o walang alam na gumuho na ang mundo ni Anita. Sa dilim ng kanyang silid, nakatulala siya sa kisame habang ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong bumibigat sa bawat paghinga. Hindi ito tungkol sa gusot na napkin o sa hindi maayos na pagtupi ng kumot. Ito ay tungkol sa kanyang ama. Sa huling paalam na kanyang hindi aabutan, at sinabi nila sa kanya na hindi iyon mahalaga. Umupo si Anita, humugot ng lumang maleta mula sa ilalim ng kama. Dahan-dahan siyang nagimpake, maingat ang bawat tiklop ng kanyang mga damit na para bang naghahanda para sa isang paglalakbay na higit pa sa kanyang sarili. Maingat niyang inilagay ang litrato ng kanyang ama sa ibabaw ng lahat bago isinarado ang maleta. Ngayon, tiyak at kalmado na ang kanyang mga galaw, punong-puno ng layunin. Sa labas, humahampas ang malamig na hangin sa mga bintana at yuyuko ang mga palumpong. Madilim ang langit, natatakpan ng makakapal na ulap ang mga bituin. Alam ni Anita kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya naroon pagdampi ng liwanag ng araw. Habang natutulog ang buong bahay, dumulas si Anita palabas ng kanyang pintuan. Dala ang maleta at pinangungunahan ng kanyang pusong puno ng determinasyon. Bandang 4:00 ng madaling araw, sa oras na tila humihinto ang mundo sa paghinga, at maging ang tiktak ng orasan ay mas banayad kaysa dati. Nakahanda na ang maletang maingat na inayos ni Anita noong nakaraang gabi, nakatabi sa kama. Matagal siyang tumayo sa may pintuan, marahang nakasandal ang kamay sa balangkas, tinatanaw sa huling pagkakataon ang maliit, walang bintanang silid na kanyang tinirhan ng 12 taon. Ngunit hindi kailanman naging kanya ang silid na iyon. Hindi sa paraan na ang isang tunay na tahanan ay sumasalamin sa isang buhay. Ang kwartong iyon ay sadyang naglaman lamang ng kanyang pagod at tahimik na dalamhati. Walang mga litrato sa mga dingding, walang mga aklat, walang mga alaala. Isang makitid na kama, isang upuan at isang maliit na mesa kung saan niya iningatan ang larawan ng kanyang ama na tila isang personal na dambana. Ngayon, wala na ang larawan. Wala na rin ang anumang bakas niya. Hila-hila ang kanyang maleta, humagod ng marahan ang mga gulong nito sa makintab na sahig habang naglalakad siya sa koridor ng mga katulong.
Sa kabilang dulo, sa ingrandeng pasilyo, nanatiling tahimik ang lahat. Ang mga chandelier ay nakababa pa rin madilim at ang matataas na bintana ay natatakpan pa rin ng mabibigat na anino ng gabi. Dinaanan niya ang mga iyon ng walang pag-aalinlangan. Pinunasan niya minsan ang mga bintanang iyon, nilinis ang bawat sulok gamit ang sipilyo, pinakintab ang mga chandelier habang ang mga Sanchez ay nagsasayawan at nagtatawanan sa ibaba. Ngunit ang buhay na iyon ay tila malayo na ngayon, parang isang kwentong hindi na kanya. Pagdating sa kusina, huminto siya sandali. Ang kanyang apron ay maayos pa ring nakasabit sa isang kawit. Nakahimlay pa rin ang clipboard ng schedule, hindi nagalaw. May banayad na amoy ng kape na nanatili sa hangin. Sa ibabaw ng counter, maingat niyang inilapag ang isang maliit at maayos na nakatiklop na liham, isinulat sa kanyang sariling kamay. Maraming salamat sa oportunidad. Hindi na po ako babalik. Lubos na gumagalang, Anita Jones. Nagtagal siya ng ilang sandali bago tuluyang tumalikod patungo sa likurang pinto. Paikot-ikot ang kanyang mga daliri sa hawakan nang marinig niya ang isang tinig sa likuran. Aalis nang hindi man lang nagpapaalam? Nakatayo si Ginoo Sanchez sa pintuan. Inaayos ang manggas ng kanyang kamiseta. Basa pa ang kanyang buhok na tila kakagaling lamang sa paliligo. Kalma ang kanyang tinig, halos walang emosyon. Tumindig ng diretso si Anita, nakatalikod pa rin sa kanya. Opo, mahinang sagot niya. Humakbang palapit si Gino Sanchez habang napabuntong hininga. Akala ko may kasunduan tayo, Ania. Humarap si Anita mababa ngunit hindi natitinag ang kanyang boses. Ipinakita niyo po kahapon na wala. Isa pang buntong hininga mula kay Gino Sanchez, tila nabubugnot. Sobra ka namang mag-react, Ania. Alam kong nasasaktan ka at ikinalulungkot ko ang iyong pagkalugi, pero may kasunduan tayo. Ikaw ay nagtatrabaho, binabayaran ka namin ng maayos, mahalagang malaga ang gala. Tiningnan siya ni Anita ng diretsyo, walang pangingimi. Mas mahalaga ang libing ng aking ama. Napakunot ang noo ni Ginoo Sanchez, halatang naguguluhan. Dapat kang nanatili, halos mapangaral ang tono niya. Mahalaga ang katapatan. Ang mga tapat na tao ay ginagantimpalaan. Ang iba napapalitan lang. Ramdam ni Anita ang pag-akyat ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito sa isang mabagal at matatag na paghinga. 12 taon akong nagtrabaho rito, bahagyang tumaas ang kanyang tinig. 12 taon ng pagsusumikap. 12 taon ng pananahimik. Nagluto ako para sa inyo. Pinalaki ko ang inyong mga anak. Pinakintab ko ang inyong mga pilak. Tinupi ko ang inyong mga lino. Nilunok ko ang inyong mga pagmamaliit. Pinalampas ko ang mga kaarawan, ang Pasko, ang pagtatapos ng pamangkin ko dahil sa trabahong ito. At ngayon, inaasahan ninyong isuko ko pa ang libing ng aking ama? Bubuka sana ang bibig ni Ginoo Sanchez, ngunit itinaas ni Anita ang kamay upang siya'y patahimikin. Hindi na po ako humihingi ng anuman. Aalis na ako. Hindi ninyo kailangang maintindihan. Ang kailangan lang tanggapin ninyo. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Pagkatapos, ngumiti si Ginoo Sanchez, isang malamig at walang kwentang ngiti, at humakbang palayo. Bahala ka, sabi niya. Pagsisisihan mo yan. Walang naghahanap ng katulad mo. May seguridad ka rito, komportabling buhay. Makikita mo rin. Tiningnan siya ni Anita ng buo. Ang lalaking minsang tila makapangyarihan at untouchable, ngayon ay mukhang maliit sa maputlang liwanag ng madaling araw. Ang dating tiwala at makapangyarihang boses ngayon ay tunog pagod at hungkag. At napagtanto niya, hindi siya kailanman nakita ng mga ito. Walang imik, lumakad si Anita palayo, binuksan ang pinto at humakbang papalabas sa malamig at kalmadong hangin ng umaga. Tahimik ang lansangan sa labas, nilalatagan ng malambot na abong liwanag. Nakayuko ang mga puno, mabigat ang kalangitan.
Bumitbit niya ang kanyang maleta, kumakalampag ng mahina sa semento, isang tunog na sa kabila ng lahat ay parang musikang nagpapalaya. Sa itaas, gumalaw ang security camera, sinusundan ang kanyang mga hakbang. Naisip niya kung gising na si Ginang Sanchez, hawak ang kanyang sulat. Nakakunot noo sa galit, hindi makapaniwala na may isang tulad niya na naglakas loob umalis ayon sa sariling kagustuhan. Pero wala na siyang pakialam. Nakahinto ang taxi na tinawagan niya sa kanto. Tahimik na bumaba ang driver at tinulungan siyang isakay ang kanyang bag. Sumakay siya sa likuran, isinara ang pinto at saka lang huminga ng malalim, mabagal. Habang lumiliit ang mansyon sa likuran niya, naramdaman ni Anita ang isang bagay na unti-unting umuusbong sa kanyang dibdib. Hindi ito kaligayahan, hindi rin ito pagmamalaki, isa itong bagay na mas banayad, mas matatag. Marahil ito ay kalayaan o marahil kapayapaan. Ipinatong niya ang ulo sa malamig na salamin ng bintana habang pinagmamasdan ang pag-blur ng mga ilaw ng lungsod. Dinadala siya patungo sa isang buhay na sa wakas tunay na kanya. Nagsisimula pa lamang gumalaw ang mga lansangan, binubuksan ng mga panadero ang kanilang mga tarangkahan, inaayos ng mga nagtitinda ng dyaryo ang mga bagong labas na periodiko. Sa lungsod na ito, kung saan tahimik na namuhay si Anita sa mahigit isang dekada, walang nakapansin sa kanyang pag-alis at sa isang banda, tama lang yon. Sa istasyon, sumakay siya sa isang maagang tren papunta sa timog. Hawak ng mahigpit ang kanyang tiket sa isang kamay, habang tahimik na gumugulong ang kanyang maleta sa likuran. Nahanap niya ang isang upuang malapit sa bintana at sumandal doon, minamasdan ang tanawin habang dumaraan, mga hilera ng puno, bukirin at mga antuking bayan na may baluktot na mga bubong. Bawat dumadaang milya ay tila humahabi ng linya sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Hinahatak siya pabalik sa lugar na minsan niyang iniwan, naniniwalang wala na itong maiaalok sa kanya. Dumating siya kasabay ng unang pagbugso ng liwanag sa mga malalayong burol. Maliit lamang ang istasyon, isang basag na plataporma na papaligiran ng maalikabok na kalsada at ligaw na damuhan. Bumaba si Anita mula sa tren at huminto sandali, humihinga ng malalim. Amoy ng basang lupa at bagong hamog ang hangin, amoy kabataan, amoy alaala. Sa may bakod naghihintay si Carmen, ang kanyang kapatid, mas payat kaysa sa alaala niya. May mga guhit na pilak na ang buhok at ang mukha ay nagdadala ng bigat ng panahon. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nabasag ang mukha ni Carmen sa isang marupok na ngiti, nanginginig sa gilid ng luha. Walang salitang namutawi, nagyakapan sila ng mahigpit. Ang mga taon at distansya ay natunaw na parang buhangin sa tubig. Magkasabay silang naglakad pa uwi, nakaakbay, pinupuno ng katahimikan ang pagitan nila. Katahimikang puno ng pag-unawa. Habang naglalakad, sumisilip ang mga matatandang kapitbahay mula sa likod ng mga lumang kurtina. Kinikilala siya. Isang matandang lalaki sa beranda ang kumaway, isang batang lalaki sa bisikleta ang ngumiti at kumindat. Dito, hindi siya invisible. Pagdating sa bahay, mas maliit kaysa sa iniwan ng kanyang alaala, ngunit matatag pa rin. Sinalubong siya ng amoy ng pritong saging at sambong. Umuga ang lumang beranda sa ilalim ng kanyang mga paa habang ang pintura ay nagbabalat, ang lumang awit ng kahoy ay bumungad sa kanya. Sa loob may banayad na ingay, mga bulong ng panalangin, mahihinang hikbi at ang kaluskos ng mga bulaklak na inaayos. Wala na ang kanyang ama sa upuang palagi nitong inuupuan, ngunit naroon pa rin ang kanyang presensya sa lumang bota sa tabi ng pinto, sa tungkod na nakasandal sa dingding, sa mga larawan na nakapirmi sa panahon. Lumibot si Anita sa bahay na parang nagsusuot ng matagal nang iniwang Amerikana, muling kumokonekta sa isang buhay na halos nakalimutan na niya.
Paglaon nang humupa ang ingay, tahimik siyang naupo sa silid ng kanyang ama. Nakatambak sa isang sulok ang maletang dinala niya mula sa lungsod, hindi pa nabubuksan. Nasa kanyang kandungan ang lumang litrato, siya at ang kanyang ama nakatawa sa gilid ng hardin. Nandito na ako, bulong niya sa katahimikan. 2 araw pa bago ang libing. Magkakaroon ng mga awitin, mga alaala, mga luha at halakhak na maghahalinhinan. Ngunit sa gabing iyon, sa katahimikan, pinayagan niyang dumaloy ang kanyang pagdadalamhati. Walang hiya, walang takot. Umagos ng malaya ang kanyang mga luha, binabasa ang kanyang mga pisngi. Sa wakas ay malayang nagdadalamhati sa lugar kung saan siya tunay na siya. Dumating ang ulan bago sumikat ang araw, banayad na ambon muna, saka naging tuloy-tuloy na buhos, bumabalot sa buong bayan sa malambot, malungkot na katahimikan. Nakatayo si Anita sa bintana ng kanyang lumang silid, pinagmamasdan ang pag-agawan ng mga patak ng ulan sa salamin, nakayakap sa sarili. Sa ibaba, gumalaw ang bahay, mga mahinang yabag sa kiskis ng sahig, mga impit na boses mula sa kusina, at mga paminsang singhot na agad pinipigil. Sumingaw sa hangin ang amoy ng kumukulong kamoting kahoy at mainit na itim na kape, yumayakap sa kanya na parang matagal ng alaala. Mas maliit na ngayon ang lahat sa loob ng bahay, ngunit mas banal din. Ang lumang sopa na may nilumang ngunit makulay na habing kumot, ang tabingi ngunit masayang larawan ng kasal ng kanyang mga magulang, ang mga basag na sahig na parehong pumipito sa bawat hakbang. Hinawakan ng panahon ng bahay, banayad. Ang nagbago ng malaki ay ang pagdadalamhati. Nakatayo pa rin sa isang sulok ang kanyang maleta, hindi pa rin nabubuksan, tahimik na saksi sa buhay na iniwan niya. Ang kanyang sapatos mula sa lungsod, ngayon ay may alikabok at gasgas, bit-bit ang mga kwento ng kanyang pagbabalik. Ang itim na damit para sa libing, simple at payak, ay nakasabit sa likod ng pinto, tulad ng aninong nag-aabang. Nang isuot niya ito, mabigat sa kanyang balikat ang tela, parang pisikal na bigat ng kanyang lungkot. Pumasok si Carmen nang hindi kumakatok, may dalang tasa ng kape. "Uminom ka," mahina niyang sabi, iniaabot iyon. Tahimik na kinuha ni Anita ang tasa at naupo sa gilid ng kama. "Mahal niya ang ulan," mahinang sabi ni Carmen habang nakatanaw sa bintana. Sabi niya, ang ulan ang nagpapakatotoo sa mundo. Bahagyang ngumiti si Anita, hinahayaang umalingaw-ngaw sa kanya ang mga salita. Halos makita niya ang kanyang ama sa isip niya, nakatayo sa beranda, nakapaling ang sombrero, hinahayaan ng ulan na humampas sa kanya ng walang pakialam. Laging nakita ng kanyang ama ang ganda sa mga hindi perpektong bagay, ang tula sa magulong pang-araw-araw na buhay. Namiss niya ito ng napakatindi, na parang may puwang sa kanyang dibdib na hindi na muling mapupunan. Nakatayo ang simbahan sa gilid ng bayan, isang payak na gusaling puti, bahagyang nakahilig ang kampanaryo dahil sa taon ng unos at sikat ng araw. Nagbalat na ang pintura, ngunit nakabukas pa rin ang mga pintuan, handang tumanggap. Pagsapit nila, puno na ang maliit na paradahan, mga kapitbahay, kaibigan, suot ang kanilang pinakamahusay, nagtitipon upang parangalan siya. May dalang mga payong, mga lutong bahay na pagkain at mga lumang himnaryo. Nagdadala sila ng mga alaala, mahalaga, mabigat at taos puso. Sa loob ng simbahan, amoy ng kandila, basang kahoy at sariwang bulaklak ang bumalot sa hangin, mga liryo, krisantemo at pulang rosas. Sa harap nakapatong ang simpleng kabaong ng kahoy, sa ilalim ng litrato ng kanyang ama, nakangiti sa tabi ng isang lumang traktora na minsan nitong buong pusong inayos. Magkasabay na lumakad sina Anita at Carmen patungo sa unahan, mahigpit ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay habang ang tibok ng kanilang puso ay sabay na mabigat. Tinitigan niya ang litrato, pigil ang kanyang paghinga.
Ang mga matang iyon, mabait at matatag, puno ng buhay at kapilyuhan, ay eksaktong gaya ng naalala niya. Sa isang saglit, halos marinig niya ang boses nito. Maramdaman ang pagdunggol sa kanyang braso, sabay bitaw ng tuyong biro. Pilit siyang pinapatahan. Pero wala siya roon. Nagsimula ang seremonya sa isang lumang himno. Ang mga tinig ay sabay-sabay na umaangat at nanginginig. Manipis ngunit matatag, parang usok na dinadala ng hangin. Ang pastor, isang matangkad na lalaking may tinig na kasing lambot ng ginamit na bulak, ay mahinahong nagsalita tungkol sa buhay ng kanyang ama, kung paanong ibinuhos nito ang sarili sa kanyang mga anak na babae, at kung paanong pinaniwalaan nitong ang sipag ay isang banal na gawain at ang kabutihan ay isang uri ng kayamanan. Bumigkas ng tula si Carmen, nanginginig ang tinig ngunit matatag. Nagbahagi rin ng kwento ang isang matandang kapitbahay tungkol sa panahong inakyat ng kanyang ama ang isang hagdan, dala lang ang martilyo at pag-asa upang maibalik ang kuryente sa komunidad matapos ang bagyo. Napuno ng luha ang tawanan ang silid, mabigat ngunit masigla. Nang dumating ang pagkakataon ni Anita, nanginginig ang kanyang mga binti sa sobrang kaba. Pero sa paanong paraan, nagawa niyang tumayo, mabagal na lumakad papunta sa pulpito, hawak ng mahigpit ang isang tiklop ng papel, kahit nasa puso na niya ang mga salita. Tiningnan niya ang mga mukha, sanay, pamilyar, umaalalay. Ito ang mga taong nakakita sa kanyang paglaki, na nasaksihan ang kanyang pag-alis at pagbabalik. Hindi mayaman ang aking ama, panimula niya halos bulong ngunit malinaw. Hindi siya lumayo, hindi siya humabol sa kasikatan o kayamanan, pero dala niya ang isang yaman na bihirang matagpuan. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili. Nagbigay siya sa pamamagitan ng kanyang trabaho, ng kanyang mga kamay, ng kanyang oras. Palagi siyang naroroon kapag kinakailangan, lalo na kapag mahirap. Nanginginig ang kanyang tinig pero nagpatuloy siya. Hindi ako nakapagpaalam. Masyado akong malayo, abala sa isang buhay kung saan kailangang manahimik upang mabuhay, kung saan pinili kong lumiit upang ang iba'y maramdaman nilang sila'y malaki. Tumigil siya, damang-dama ang bigat ng kanyang sinabi, at hinayaan kong mangyari iyon ng masyadong matagal. Nakalimutan ko ang itinuro ng aking ama na ang aking halaga ay wala sa kung gaano ako kagaling magbigay ginhawa sa iba, kundi kung gaano ako katapat sa sarili ko. Sumulyap siya sa simpleng kabaong, lumulutang ang luha sa kanyang paningin. Patawad, Papa, bulong niya. Patawad at wala ako roon, pero narito na ako ngayon at nangangako ako, hinding-hindi ko hahayaang mabaon ang iyong tinig. Makapal at banal ang katahimikang sumunod. Bumaba siya, malakas ang tibok ng puso at bumalik sa kanyang upuan. Hinawakan ni Carmen ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. Tahimik na nagtapos ang seremonya, isa pang himno, isang pangwakas na panalangin, at pagkatapos ang mabagal na prosesyon patungong sementeryo sa likod ng simbahan. Tuloy-tuloy na ang ulan, binabasa ang lupa, pinapalambot ito sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagbukas ang mga payong na tila mga bulaklak, dagat ng itim, abo at navy na nagtipon sa paligid ng libingan. Nakatayo si Anita malapit kay Carmen, yakap ang larawan sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang sandigan, larawan ng kanyang ama, nakatayo ng matikas sa kanyang hardin, sombrero sa araw na nakatukod sa likod ng ulo at ngiti niyang palaging handang yumakap. Alaala ng huling pag-uwi niya sa bahay. Habang ibinababa ang kabaong sa basang lupa, tinatakpan ng ulan ang tunog ng pulis at nanghina si Anita. Isang malakas, basag na hikbi ang sumabog mula sa kanyang labi. Hindi niya ito pinigil. Ang kanyang pighati ay nararapat doon, kasama ng mga taong ito sa mga ugat ng kanyang pinanggalingan. Patawad,
Mariin niyang ibinulong, hawak pa rin ang larawan. Dapat narito ako, dapat hinawakan ko ang iyong kamay. At sa kaniya naramdaman mga bisig na yumakap sa kanya. Una si Carmen, tapos sumunod pa. Pamilya, kaibigan, tahimik silang yumakap sa kanya, walang salita, walang pangungulit. Nagsilbing pampang sa unos ng kanyang pagdadalamhati. Hindi nawala ang kanyang pagkakasala, pero lumambot ang pinakamatulis nitong mga sulok. Alam niya, bulong ni Carmen sa kanyang buhok. Alam niyang mahal mo siya. Nagpatuloy ang ulan, binabasa ang kanilang mga damit, dinidikit ang kanilang buhok sa mga mukha, pero walang umalis. Nang tumama ang huling tipak ng lupa sa kabaong, tunog nitong hungkag at pangwakas, ipinikit ni Anita ang mga mata at hinayaang hugasan siya ng dalamhati. Ito'y parehong wakas at simula. Pagbalik sa bahay, muling napuno ang mga silid ng init, pagkain, tawanan sa gitna ng mga luha. Ganito ang uri ng pagtitipong mahal ng kanyang ama. Walang arte, maingay, totoo. Nakaupo si Anita sa balkonahe, nakatupi ang mga paa, pinapanood ang ulan sa labas ng bubong. Dikit sa balat ang kanyang basang damit panglibing. Putik ang mga paa, ngunit damang-daman niya ang buhay sa kanyang katawan. Sa loob, umaalingaw-ngaw ang mga boses, mga kwentong muling ikinukwento, basot pinggang kumakaskas, mga batang sumisingit sa pagitan ng mga upuan. Sa kanyang likuran, muling tinatahi ng buhay ang sarili, isa-isang sinulid. Lumapit si Noah, ang kanyang pamangkin, matalino, mapagmasid, bitbit ang kanyang kuwaderno. Tahimik siyang umupo sa tabi. May sinabi ka, aniya matapos ang mahabang katahimikan, doon sa simbahan, tungkol sa pagiging maliit. Tumango si Anita, hindi sigurado kung ano ang dapat sabihin. Sumusulat ako ng column, patuloy ni Noah, mahina ang tinig. Mga kwento ng tunay na tao, mga pakikibaka nila, mga tagumpay. Nag-alinlangan siya, tumingin sa kanya. Gusto mo bang ibahagi ang iyo? Tumama sa kanya ang tanong na parang alon. Ang kwento ko, ulit niya, dama ang sabay na kaba at pag-asa. Walang pangalan kung ayaw mo, mabilis na dagdag ni Noah. Kahit hindi mo rin, pero kailangang marinig ng mga tao, mahalaga ito. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, magaspang, may mga peklat, bakas ng katahimikan na tila iginuhit sa balat. Nakakatakot ang ideya, magsalita ng totoo, masakit, mapanganib, pero may gumising sa loob niya, isang bagay na sawang-sawa ng ilibing. Hindi siya agad sumagot, pero hindi rin siya tumanggi. Kinagabihan, matapos lumisan ang mga bisita at matulog ang bayan, naupo si Anita sa lumang mesa ng kanyang ama. Nasa tabi ang litrato, isang tahimik na kasama. Pumili siya ng panulat at nagsimulang magsulat. Hindi niya sinabi ang lahat ng detalye, pero sapat na ang isinulat niya. Sapat upang ipakita ang kalungkutan, ang lamig, ang mga taong taon ng pagkalimot sa sarili alang-alang sa kapakanan ng iba. Isinulat niya ang araw na pinili niya ang sarili kaysa pagsunod. Isinulat niya ang pangakong ginawa niya sa libingan na hinding-hindi na siya muling magiging maliit. Ito ang unang pagkakataon na isinalaysay niya ang kanyang kwento sa sarili niyang mga salita. At alam niyang doon pa lang siya nagsisimula. Tahimik ang buong bahay nang magising si Anita. 2 araw na ang nakalipas mula sa libing, ngunit nakadikit pa rin sa mga kahoy na dingding ang amoy ng ulan at umaalingaw-ngaw pa rin ang lungkot sa bawat sulok na tila isang awit. Nasa ilalim ng isang pamilyar na kumot na natili siyang nakahiga, ninanamnam ang katahimikan. Sa wakas, walang kampana upang siya'y tawagin, walang makinang sahig na kailangang pagnilayan, walang malumanay na utos na may kalakip na pag-aasa. Kapayapaan lang, nang nakayapak siyang naglakad sa pasilyo, banayad na buhay ang bumati sa kanya. Mga pinsang dumadalaw, kapitbahay na may dalang pagkain, ang pang-araw-araw na musika ng simpleng pamumuhay.
Sa kusina, tahimik na nagkukulay ang kanyang pamangkin. Mahina ang boses ni Carmen sa telepono. May nag-iwang basket ng saging sa mesa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Anita ang tibok ng komunidad, ang kabanalan ng pagiging kilala. Nagluto siya ng kape tulad ng itinuro ng kanyang ama, gamit ang parehong lumang kutsara at pinakikinggan ang mahina't tuloy-tuloy na huni ng takure. Hindi niya inisip ang mga Sanchez, ang kanilang marmol na kusina o mga pilak nilang pinggan. Nakinig siya sa totoong mundo, ang kaluskos ng silya, halakhak ng bata at tahimik na musika ng pag-aaring totoo. Makalipas ang ilang oras, muling lumapit si Noah, bit-bit ang kanyang kwaderno, seryoso ang tingin. Tahimik siyang tumango patungo sa balkonahe. Maglakad tayo? Ngumiti siya at sabay silang lumakad papalabas sa maliwanag na bagong araw. Tapos na ang ulan, iniwang kumikislap ang lupa at pinuno ang hangin ng amoy ng basang dahon at citrus. Magkasabay silang naglakad, tinahak ang pamilyar na landas palabas ng bayan, kung saan humahaba ang mga bukid at bumubukas ang langit sa walang katapusang bughaw. Kalaunan, huminto si Noah sa ilalim ng malaking punong mangga sa gilid ng bayan at umupo sa isang lumang bangkong kahoy, kakinis na sa katagalan. Binuksan niya ang kanyang kwaderno, nagbukas ng mga pahinang puno ng maayos na sulat kamay, bilog na tala at maingat na guhit sa ilalim ng mga linya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Anita. Inayos ko ang kwento mo, sabi niya. Kaunting gramatika lang ang inayos ko rin ang ilang bahagi. Estruktura lang. Sandali siyang tumigil, pero hindi ko ginalaw ang boses mo. Hindi ko gagawin yon. Umupo si Anita sa tabi niya, mabilis ang tibok ng puso. At tanong niya handa sa anumang sagot. Isinumit ko na kagabi. Mabilis siyang lumingon sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Walang pangalan, agad nitong dagdag. Walang lungsod, walang detalyeng makakapagpakilala. Ang pamagat ay liham ng kasambahay. Kwento lang, katotohanan lang, tapat, gaya ng gusto mo. Isang unos ng damdamin ang dumaluyong sa kanya, gulat, pagmamataas, takot, pag-asa, lahat nagsisiksikan sa kanyang dibdib. Bakit hindi ka naghintay? Bulong niya. Dahil kailangan itong marinig, sagot niya. At sa palagay ko, kailangan ng mga tao na marinig ito. Wala na silang muling sinabi. Sa itaas nila, umihip ang hangin sa mga dahon ng punong mangga, kasabay ng pagkalaglag ng mga talulot at alikabok na banayad na bumagsak sa lupa. Ipinikit ni Anita ang mga mata at nakinig. Sa mga dahon, sa mga insekto, sa malalayong huni ng mga ibon. Nangangatog pa rin ang kanyang puso, ngunit hindi na sa takot. Naglakad silang pauwi ng magkasabay, tahimik ngunit magkaugnay. Hindi na hungkag ang katahimikang ito. Puno ito ng posibilidad. Kinagabihan, tumunog ang telepono. Una, isang editor ng lokal na pahayagan ang tumawag. Natisod daw nito ang sinumiting sulat ni Noah at nais itong itampok. Sumunod, isang mensahe mula sa isang programang pantelebisyon sa radyo na humihiling ng isang pagbabasa. Nang hindi nagpapakilala, syempre, mas mabilis lumaganap ang artikulo kaysa inaasahan nila na ipasa sa social media, na isama sa mga email chain, na ibahagi sa mga online na komunidad. Dumagsa ang mga mensahe, unay ilang dosena hanggang sa naging daan-daan. Mga babaeng mula sa iba't ibang panig na namuhay ng katulad niyang buhay, na nagpahimbing ng sanggol ng iba, naglinis ng sahig ng iba, ngumiti habang kinakain ang kanilang dignidad upang manatili sa trabaho. Akala ko ako lang, sulat ng isa. Hindi ko kailanman sinabi sa kahit sino kung ano ang ginawa nila sa akin, sabi ng isa pa. At isang payak na mensahe lang, salamat. Binigyan mo kami ng tinig. Gabing yon, muli siyang umiyak, malalalim, nanginginig na mga hikbi habang nakakulubong sa kama ng kanyang kabataan, yakap-yakap ang larawan ng kanyang ama.
Ngunit hindi lang para sa kanya ang mga luhang iyon, para rin iyon sa sarili niya, sa batang babaeng lumiliit upang magkasya sa ginhawa ng iba, sa babaeng sa wakas ay humarap sa sariling katotohanan. Sa loob lang ng ilang araw, narating ng liham ang isang pangunahing pambansang blog tungkol sa karapatang paggawa, humiling ng panayam. Tumanggi si Anita, hindi pa, sabi niya, ngunit pinayagan niya silang ilathala ang liham ng eksakto sa orihinal na anyo. Walang binago. Kasunod noon, pinulot ito ng isang kilalang media outlet at pagkatapos muling ibinahagi ng isang sikat na personalidad na may milyon-milyong tagasunod ang artikulo, may kasamang caption, "Ganito ang hitsura ng sistematikong katahimikan." At sa isang iglap, nasa lahat ng dako na ang kwento. Hindi umalis si Anita ng bahay sa loob ng ilang araw. Nanatili siya sa likod na silid, binabasa ang mga nakaprint na mensahe na iniaabot sa kanya ni Noah, habang si Carmen ang sumasagot ng mga tawag at tumatanggi ng mga panayam para sa kanya. Nagluluksa pa siya, sabi ni Carmen sa bawat tawag, kailangan lang niya ng oras. Ngunit ang nadarama ni Anita ay hindi na lang kalungkutan. Ito'y pagbabagong anyo, banayad at makapangyarihan gaya ng ilog na tahimik na humuhugis ng bato. Isang hapon, pumasok si Carmen sa silid, may dalang dyaryo. Sinasabi nilang tungkol ito sa mga Sanchez, aniya ng mahinahon. Napatigil si Anita. Paano? May nakatukoy sa mga detalye. Isa pang dating kasambahay, sa palagay ko. At ngayon ay pinagdugtong na ng mga tao ang mga piraso. Naglabas ng buong investigasyon ang pahayagan, mga testimonya na hindi nagpapakilala, mga record ng pananalapi, mga panloob na reklamo. Ipininta nito ang mabigat na larawan ng sambahayang Sanchez, verbal abuse, pagkaantalas sa sahod, microaggressions na binalutan ng paggalang. Bigla ang pangalang Sanchez ay nasa lahat ng dako, pero hindi sa paraang nakasanayan nila. Pinagdedebatehan ng mga host sa TV ang etika ng paggawa. Pinag-uusapan sa mga podcast ang invisible workforce. Nagkalat sa social media ang mga hashtag na sumusuporta sa Maid's Letter. Pinanood lang ito ni Anita mula sa malayo, mula sa isang lugar ng tahimik na lakas. May lumitaw pang larawan, si Ginang Sanchez na sumasakay sa isang itim na SUV, suot ang malalaking salamin upang itago ang mukha. Nagkampo ang paparazzi sa labas ng mansion. Nag-espekula ang mga balita kung babawiin ang mga paanyaya sa charity events o kung mawawala na ang mga endorsement deals. Ngunit hindi niya ikinatuwa ang pagbagsak ng mga ito. Hindi na siya galit, malinaw na lang ang lahat. Kinagabihan, magkasamang naupo sina Anita at Carmen sa balkonahe, sumasayaw ang mga alitap-tap sa mainit na dapit-hapon. Mahimbing ang tulog ng pamangkin niya, yakap-yakap ang stuffed rabbit. "Handa na ako," bulong ni Anita. Lumingon si Carmen. "Handa saan?" Upang hindi na magtago. Kinabukasan nag-record siya ng pahayag, walang pangalan, walang paninisi. Katotohanan lang, nagsalita siya para sa isang podcast tungkol sa karapatang paggawa, ginamit ang sarili niyang tinig. Ikinwento niya kung ano ang pakiramdam ng maging invisible nang sabihang ang pagdadalamhati ay istorbo lamang, na mas mahalaga pa ang kristal kaysa sa naghihingalong magulang. Ikinwento niya ang pag-alis at ang pag-angkin muli sa sarili. Nang ilathala ang episode, umabot ito sa daan-daang libo sa loob lamang ng ilang oras. At sila'y umiyak, tumayo ang mga tao, nakinig ang mga tao. At si Anita, na minsang tahimik na aninong naglilinis ng marmol na sahig, ay naging isang simbolo. Hindi isang simbolo ng paghihiganti, kundi ng paggising. Hindi niya hinangad ang kasikatan, hindi siya naghanap ng awa. Iisa lamang ang kanyang pinagsikapan, katotohanan. At ang katotohanang binigkas ng malakas ay hindi na muling mapapatahimik. Ang pangalang Sanchez, dating nagniningning, ay nadungisan. Kanselado ang kanilang prestihiyosong gala.
Tahimik na lumayo ang mga dating kaibigan, wala ni isang salaping halaga ang nakapagbura sa isiniwalat sa buong mundo. Ngunit si Anita, natagpuan niya ang mas mahalaga pa sa lahat ng yaman nila. Natagpuan niya ang kanyang tinig at sa pagkakataong ito nakinig ang mundo. Ang banayad na liwanag ng umaga ay sumagitsit sa mga kurtinang puntas ng maliit na silid ni Anita, iginuguhit sa kanyang pisngi ang gintong init. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Wala ang dating bigat sa kanyang dibdib tuwing pagsikat ng araw. Walang alarmang tumutunog. Walang tahimik na sindak dahil sa mga trabahong naiwan. Walang listahan ng mga utos na naglalakad sa kanyang isipan bago pa man dumikit ang kanyang mga paa sa sahig. Liwanag lang, init lang, kapayapaan lang ang uri ng kapayapaang bunga ng matagal at pagod na pakikibaka. Halos 1 buwan na mula nang maglakbay ang kanyang kwento sa buong bansa. Nagpasiklab ng talakayan, nagsindi ng protesta, at gumising ng mga paghinging tawad na hindi naman niya kailanman hiningi. Lumayo siya sa ingay, hindi dahil sa takot, kundi dahil may hinahanap siyang mas malalim, mas tahimik. Hindi na bahagi ng kanyang isip ang mga Sanchez. Nawala na ang kanilang mga mukha sa mga ulo ng balita, napalitan ng mga bagong iskandalo, mga bagong pangalan. Ngunit nananatili ang mga alon, mga bulong ng demanda, mga kumpas ng nawawalang negosyo, mga chismis na sila'y lumipat na ng bansa. Wala na itong halaga sa kanya. Ginampanan na ng kanyang katahimikan ang papel nito. Ngayon panahon na upang bumuo ng bago. Isang umaga inislide ni Carmen ang isang flyer sa ibabaw ng mesa sa kusina, sa tabi ng isang plato ng mainit na kamoting kahoy at ginisang itlog. Wala muna siyang sinabi, tinitigan lang si Anita. Naghahanap sila ng tulong sa shelter, bulong niya kalaunan, malambot ang tinig. Hindi tagalinis, dagdag niya agad, coordinator, isang taong nakakaintindi. Tiningnan ni Anita ang papel. Payak ang mga salita, silungan para sa kababaihan at bata, naghahanap ng staff para sa intake at support services, karanasan, mainam, empatiya, mahalaga. Hindi siya sumagot noon, pero hindi rin siya tumanggi. Inilagay niya ang flyer sa kanyang bulsa at naglakad. Sa bayang yumakap sa kanyang kabataan, sa tabi ng palengke kung saan siya dating bumibili ng tubo kapalit ng ilang baryang pilak, sa harap ng lumang paaralan na inayos ng libre ng kanyang ama, sa tapat ng bahay na may berdeng bintana kung saan siya tinuruan ng pinsan niyang magtirintas. Bawat kanto ay bumubulong ng alaala, mga munting kabutihang tinahi sa tela ng kanyang buhay. Kinagabihan, habang nakaupo sa tabi ng bintana hawak ang lumang kwaderno, sa wakas ay sumulat si Anita ng isang payak na pangungusap. Gusto kong gumawa ng bagay na may saysay. Kinabukasan, nag-apply siya. Matatagpuan ang shelter sa isang simpleng gusaling ladrilyo sa likod ng isang maliit na klinika na kalilim sa mga punong mataas at mahinang humuhuni. Pagdating niya, sumalubong ang amoy ng sabon at ng mga bulaklak na ligaw na namumulaklak. Isang dalagang may malalawak at maasahang mga mata ang sumalubong sa kanya at inilibot siya sa makitid ngunit maliwanag na pasilyo. Ang mga silid ay puno ng palatandaan ng malasakit, isang kahong puno ng mga laruan, mga damit na donasyon na nakaayos ayon sa laki, at mga bulletin board na puno ng mga mensahe ng pag-asa at impormasyon sa komunidad. Si Angela, ang direktor, ay isang matalas ang mata ngunit may matang, hindi nakakatakot, kundi matatag na maawain. Nag-usap sila habang umiinom ng tsa. Tinanong ni Angela si Anita tungkol sa kanyang karanasan, ang laman ng kanyang puso, at ang dahilan ng kanyang pag-apply. Sa huli lamang binanggit ni Angela ang artikulo, "Hindi ako naghahanap ng simbolo, Ania. Kailangan ko ng taong dumadating, taong nakakaalala kung anong pakiramdam ng hindi makita. Kaya mo ba yon?"
Tumango si Anita, malinaw ang tinig. Oo, sagot niya, kaya ko. Nagsimula siyang magtrabaho sa sumunod na Lunes. Mahahaba ang araw pero hindi ito mabigat. Wala nang walang katapusang kuskos, walang pagdadala ng bandehado, wala nang tahimik na pagtitiis. Sa halip nakinig siya, umupo siya sa tabi ng mga kababaihang may mga pasa sa ilalim ng mga alampay, mga batang nakakapit sa kanilang palda, mga salitang napipigil sa lalamunan. Tinulungan niya silang buuin muli ang simula. Isang form, isang mainit na pagkain, isang malambot na upuan sa bawat pagkakataon. Sa mga unang araw, kadalasan ay katahimikan ang kanyang iniaalok. Isang nakikinig na tenga, isang mahinhing tango, isang tasa ng tsaa na iniwan sa abot kamay. Sa una, tinitigan siya ng ilang kababaihan ng may pag-aalinlangan. Isa na namang badge, isa na namang uniforme, isa na namang saradong pinto. Pero unti-unti, nagtiwala sila. Napansin nila kung paano siya makinig ng buong katawan, kung paanong tiklop siya ng mga damit na walang yabang, kung paanong umuupo siya ng walang pagmamadali, walang paghuhusga. Si Clara, isang babae, dumating na wala kundi ang 2 munting anak at isang sira-sirang backpack. Pinalayas siya ng kanyang asawa, nakapaa at may pasa. 3 araw siyang tahimik. Nagiiwan si Anita ng mainit na tuwalya at maliit na pagkain sa pintuan. Walang hinihingi. Sa ika-4 na araw, bumulong si Clara ng salamat. Sa ika-5, humiling siya ng tulong sa pagpuno ng form para sa pabahay. Isang batang babae di hihigit sa 20 taong gulang, minsang nagtanong kay Anita, nanlalaki ang mga mata, paano ka nananatiling kalmado? Ngumiti si Anita ng banayad, iniisip ang lahat ng taong ginugol niya sa paglulunok ng apoy para lang mabuhay. Ngayon, napagtanto niya hindi na niya iyon nilulunok, ginagamit na niya ito upang magtayo, upang magpagaling, upang ipakita sa iba na ang katahimikan ay kayang maputol. At sa likod ng pagputol na iyon may buhay. Mukha kang nakakita na ng mas malala, mahinang sabi ng babae. Oo, sagot ni Anita, banayad at matatag ang tinig. Pero alam ko rin na bumubuti ang lahat sa huli. Bawat araw sa shelter ay naging isa pang maingat na tahi sa kumot ng kanyang bagong buhay. Isang kumot na natututo siyang tahiin, paisa-isang piraso. Hindi na niya sinusukat ang kanyang halaga sa kung gaano kalinis ang sahig o kung gaano kakinang ang isang chandelier. Ang halaga niya ngayon ay nakikita sa ibang paraan. Sa kung paanong humihinga ng mas maluwag ang mga tao kapag pumapasok siya sa silid. Sa kung paanong automatikong kumakapit sa kanyang kamay ang maliliit na bata. Sa kung paanong humihinto ang mga luha dahil lang sa kanyang tahimik na pakikinig. Tuwing weekend, siya'y naglalakad ng matagal, palakad-lakad mag-isa. Nagsusulat siya sa journal sa ilalim ng lilim ng mga puno. Dinadalaw niya ang puntod ng kanyang ama, kinukwentuhan ito tungkol sa mga babaeng tinutulungan niya, sa halakhakan ng mga bata sa shelter, sa kung paanong patuloy pa rin siyang natututo, lumalago, kahit ngayon. Nagtanim siya ng mga halamang gamot sa likod bahay ni Carmen at nagluluto ng malalaking Sunday meals para sa pamilya ng kanyang kapatid. Pinupuno ang bahay ng amoy ng rosemary bawang at tahanan. Ang buhay sa pinakatotoo at pinakamagandang anyo nito ay bumalik sa kanya. Isang hapon, may dumating na hindi inaasahang mensahe. Isang babae mula sa lokal na universidad ang nag-oorganisa ng panel tungkol sa karapatang paggawa at katatagan. Nabasa raw nito ang kwento ni Anita at nais siyang imbitahan bilang tagapagsalita. Nag-alinlangan si Anita. Hindi siya sigurado kung gusto pa niyang bumalik sa harap ng maraming tao. Ngunit pinalakas siya ni Angela, inilapag ang tasa ng tsaa at ngumiti. Ang boses mo ang nagsimula nito, sabi ni Angela. Ang mga tinig ay umaalingaw-ngaw. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kaya pumayag si Anita. Tumayo siya sa harap ng isang payak na madla
Mga estudyante, aktivista, tagapag-ayos ng komunidad, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang inihandang talumpati. Nagsalita siya mula sa alaala, mula sa kanyang mga buto, mula sa mga puwang sa loob niyang dati basag at ngayon ay muling tinahi. Akala ko noon, ligtas sa katahimikan, panimula niya, malinaw ngunit malambot ang tinig. Na kung mananahimik ako, susunod sa bawat patakaran at gagawin ang lahat ng perpekto, makakamtan ko ang respeto. Sandali siyang tumigil, hinayaang lumutang ang katotohanan sa hangin. Mali ako. Ang katahimikan ay para lamang sa kapakinabangan ng mga umaabuso rito. Wala itong naidulot para sa akin. Sinuyod niya ng tingin ang mga mukha sa harap niya, bata, matanda, pagod, umaasa. Umalis ako sa isang buhay na nagpapaliit sa akin, patuloy niya. At ngayon ay tinutulungan kong hanapin ng iba ang daan pabalik sa sarili. Hindi na ako kasambahay ni Numan. Ako ngayon ay babaeng nakikinig, umaalala at nakakaunawa. Pagbaba niya ng entablado, tumayo ang madla, hindi dahil sa palakpak, kundi sa isang malalim, mapitagan na katahimikan, isang pagkilalang tapat sa isang tinig na nagsabing totoo. Maya-maya lumapit ang isang dalagang umiiyak. Nagtatrabaho ako sa isang pamilyang gaya ng sinabi mo, bulong niya. Akala ko wala akong pagpipilian. Hinawakan ni Anita ang kanyang kamay, mariin ngunit mahinahon. Lagi kang may pagpipilian, sagot niya. Pagsapit ng gabi, 3 babae pa ang humiling ng payo, isa mahiyain, humiling ng yakap. Isa pa'y nagsabing payak na salamat. Pagbalik sa shelter, sinalubong siya ng mga batang may hawak na drawings, ngiti sa mga labi. Bumabati sa kanya ang mga kababaihan, mga tango ng pagkilala, mga binhing tiwala na tahimik na tumutubo. Hindi na siya Anita ang katulong. Siya na ngayon si Miss Anita, ang babaeng tumutulong maghanap ng tirahan, nakakakilala ng maunawaing doktor, at hindi nakakalimot sa kahit anong pangalan, kahit anong kwento. Mas madalas na siyang ngumiti ngayon. Tumatawa ng walang alinlangan, mahimbing ang tulog sa gabi. Ang kanyang nakaraan ay bahagi pa rin niya, ngunit hindi na ito hawla. Ito na ang naging mayamang lupa kung saan umusbong ang kanyang bagong buhay. Isang gintong dapit hapon, nakaupo sa porch ng shelter, binuksan ni Anita ang kanyang kwaderno. Puno na ito ngayon, hindi ng sakit kundi ng mga kwento ng kababaihang muling bumawi ng kapangyarihan. Mga kwento ng pagbangon, mga kwento ng tahimik, marikit na lakas. Bumaling siya sa isang blangkong pahina at sumulat. Dati ako'y hindi nakikita, ngayon ako'y napapansin. Dati ako'y pabulong, ngayon ako'y nagsasalita. Dati ako'y naglilingkod ng walang tanong, ngayon pinipili ko kung sino ang paglilingkuran ko at bakit. Isinara niya ang kwaderno, may ngiting para sa sarili. Natagpuan niya ang kanyang lugar, hindi sa pamamagitan ng pagsunod, kundi ng tapang. Ilang araw matapos noon, dumating ang isang liham. Makapal ang sobre kulay krema na may gintong gilid. Nakapangalan ito kay Miss Anita Jones, sulat kamay na kasing elegante ng mga paanyaya sa palasyo, tila hindi bagay sa kalbong mailbox ng shelter. Iniabot ito ni Angela, nakataas ang kilay. Mukhang magarbo, biro niya bago bumalik sa trabaho. Maingat na binuksan ni Anita ang sobre, unti-unting umaambag ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob, isang imbitasyon mula sa National Domestic Workers Alliance. Gaganapin ang taunang kumbensyon sa kabisera. Pagtitipon ng mga tagapagtaguyod, mambabatas at manggagawa mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais nilang magsalita siya, hindi na lihim, hindi na bilang liham, bilang siya mismo. Matagal niyang tinitigan ang paanyaya. Mula nang kumalat ang kanyang kwento, natagpuan niya ang kapayapaan sa pagiging maliit muli, sa buhay na tahimik. Muling nakita niya ang sarili sa salamin, muling naramdaman ang tibok ng puso sa katahimikan.
Ang ideya na muling humarap sa publiko, ngayong buo at hayagan, ay parehong nakakakilig at nakakatakot. Hindi siya agad sumagot, nanatili ang card sa kanyang nightstand. Sa loob ng ilang araw, bahagyang kumulot ang mga gilid sa bawat pagdaan ng oras. Ngunit kahit hindi niya ito tinitingnan, ramdam niya ang hatak nito. Ramdam niya ito sa bawat intake meeting kasama ang isang natatakot na babae. Sa bawat mahina, ngunit taus-pusong salamat sa kanyang tainga, sa bawat tango ng pagkakaunawaan sa shelter, at sa kaibuturan ng kanyang loob, alam niya. Ang kanyang tinig ay umabot na ng higit pa sa kanyang inakala at hindi pa ito tapos. Ngayon, siya mismo ang babasag sa katahimikan. Sa sarili niyang mga termino, ipinadala ni Anita ang kanyang pagtanggap sa isang sulat kamay na liham, maingat at matatag. Pagkatapos, tahimik siyang bumalik sa kanyang trabaho sa shelter, walang sinasabi kaninuman sa simula. May bago ng katahimikan sa loob niya, isang malalim at matatag na kumpiyansa na hindi nangangailangan ng anunsyo. Hindi na niya kinukwestiyon kung may halaga ang kanyang mga salita. Alam niya, nang dumating ang araw, naglakbay siyang mag-isa. Sumakay siya ng maagang tren, bitbit ang kanyang maliit na maleta, nakasuot ng simpleng kulay abong bestida na maingat na pinlansya ni Carmen noong gabi bago. Tahimik ang istasyon, naliligo sa maputlang liwanag ng bagong sumisikat na araw. May amoy pa ng basang lupa mula sa ulan. Habang umuusad ang tren, pinanood niya ang pagdaang mga bukirin, ang maliliit na bayan na unti-unting natutunaw sa mga highway, ang pamilyar na tanawin na tila mga linyang nagtatapos sa isang paboritong kabanata. Ang kabisera ay sinalubong siya ng ingay, bilis at mga tore ng salamin na sumasayad sa langit. Mabilis gumalaw ang mga tao, nakayuko, nalulunod sa kanilang pagmamadali. Ngunit si Anita, naglakad ng mahinahon, may paggalang. Pinakikiramdaman ng lahat, ngunit hindi hinahayaang lamunin siya nito. Nandun siya hindi bilang kasambahay ng kahit sino, hindi bilang anino. Nandoon siya dahil mahalaga ang kanyang tinig at sila ang nag-anyaya sa kanya. Tumayo ang gusali ng conference center, kumikislap sa bakal at mga bandilang kumakaway sa hangin. Bawat banner ay may isang salitang nakasulat ng malaki at matapang: dignidad, tinig, katarungan. Sa loob, umaalingaw-ngaw ang bulong ng mga usapan at mga yabag, ang himig ng pagbabagong malapit ng mangyari. Isang batang assistant, may hawak na clipboard, ang sumalubong sa kanya sa backstage. Nanginginig ng kaunti ang kamay ng dalaga habang sinabing, "Ikinararangal naming narito ka." Ngumiti si Anita. "Ako rin, ikinararangal ko ang narito," tugon niya. Tahimik siyang naghintay sa likod ng kurtina, nakikinig. Ang tagapagsalita bago siya ay nagsalaysay ng pandaraya sa sahod ng mga kababaihang ang hindi binayarang trabaho ang bumuo ng mga yaman, ng trabahong mahalaga ngunit nalilimutan. Pumalakpak ang madla, mabigat at puno ng pananabik. Pagkatapos, binanggit ng announcer ang kanyang pangalan. Paglakad ni Anita sa entablado, bumalot ang katahimikan sa buong silid. Hindi dahil sa pagkainip, kundi sa paggalang. Libo-libong mata ang tumuon sa kanya. Nag-ayos siya ng mikropono nang matatag ang mga kamay. 12 taon akong kasambahay, panimula niya, matatag at buo ang tinig. Sa isang bahay kung saan bihira akong tawagin sa pangalan, kung saan ang aking pighati ay istorbo, kung saan natutunan kong maglaho nang hindi umaalis. Tumigil siya, hinayaang lumipad ang katotohanan sa paligid. Nanatili ako dahil natakot ako, dahil akala ko ang katahimikan ang magliligtas sa akin, dahil matagal kong pinaniwalaan na hindi sapat ang halaga ko upang marinig. May banayad na paguga ng damdamin sa madla, pagkilala, galit, lungkot. Pero ang katahimikan ay hindi tayo inililigtas, sabi niya, ito'y bilangguan. Lalong lumakas ang kanyang tinig. At nang mawala ang aking ama at sinabi nilang magtrabaho pa rin ako,
na ang kanyang libing ay hindi pasok sa kanilang schedule. Doon ko nakita ang katotohanan. Tumingin siya sa mga mata ng mga nakikinig, lalo na sa isang babae sa unahan nanginginig ang labi. Hindi ako kailanman naging invisible, wika niya. Tinanggihan lang nila akong makita. Nagsalita siya ng halos 20 minuto. Ikinuwento niya ang tungkol sa marmol na sahig, sa mga bulong ng pagmamaliit, sa mga taon ng pagliit. Ikinuwento niya ang pag-alis, ang pagtayo sa puntod ng kanyang ama sa ulan, ang pagsulat ng liham na kumalat sa buong mundo. Ikinuwento niya ang shelter, ang kababaihang muling nakatagpo ng lakas, ang mga batang nagtatakbuhan sa mga pasilyo ng pag-asa. Pagkatapos, nanahimik ang lahat. Isang mabigat, banal na katahimikan, mas makapangyarihan pa kaysa sa kahit anong palakpak. At saka unti-unti nagsimula ang palakpakan. Lumakas ito, naging dagundong, isang standing ovation na tila sumasalubong sa langit. Pagkatapos, pumila ang mga tao upang pasalamatan siya. May yumakap sa kanya ng mahigpit. May iba namang marahang humawak sa kanyang braso at bumulong. Ako rin. Umuwi siya ng walang sigawan, walang kamera. Tahimik ang tren, ginintuan ng paglubog ng araw. Sinalubong siya ni Carmen sa estasyon, may dalang termos ng salabat at isang ngiting puno ng pag-unawa. Wala nang kailangang sabihin. Sa shelter tuloy ang buhay. Nag-aayos si Anita ng mga papeles, nagtitimpla siya ng tsaa, umupo siya sa tabi ng mga nanginginig na babae at nag-abot ng pag-asa, tasa sa tasa, ngunit may nagbago. Ngayon tinitingnan siya ng mga kababaihan, hindi na may pagkamangha, kundi may pag-unawa. Nakikita nila sa kanya ang patunay na posibleng mabuhay, posibleng magsalita, posibleng maghilom. Ilang linggo matapos noon bumalik siya sa libingan sa dulo ng bayan. Mataas at ligaw ang damo, sumasayaw sa dumarampot na sinag ng araw. Lumuhod siya sa puntod ng kanyang ama, maingat na nilinis ang mga nalaglag na dahon. Nagawa ko, Papa, bulong niya. Tinupad ko ang pangako ko, matagal siyang nanatili roon. Hinayaang ang simoy ng hangin ang magdala ng kanyang mahinang tinig. Ikinuwento niya ang lahat, ang liham, ang komperensya, ang mga babaeng nagsisimulang muling mabuhay. Ikinuwento niya ang tawanan sa mga pasilyo ng shelter, ang kababaihang muling bumabangon, ang sarili niyang tinig na dating pabulong, ngayoy kayang igalaw ang mga bundok. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno, tumayo si Anita, pinapagpag ang kanyang palda. Ngumiti siya, isang ngiti, hindi ng pagwawagi, kundi ng kapayapaan. Hindi na siya nabubuhay sa anino. Ang katahimikan, dating mabigat at ganap, ay hindi na naghahari sa kanya. Ngayon, naghihintay na lamang ito at kapag nagsalita siyang muli, makikinig ito.